Ayan, ayan. Muli nagbabalik po ang inyong lingkod. So ayun na. At may sumisigaw na justice for Beyonce. Justice for Beyonce. Ano ba nangyari? Itong mga kaganapan ha. Na di umano nakita na kinuha raw ng dalawang babae. O yung LV and MM and may tinay pa. Sinundo raw si Beyonce. So nakablatter na. Ngayon may sumisigaw, makikita nyo sa screen. Justice daw for Beyonce. Ano ba nangyari? Ano ho ba ang nangyari? Wala pa nga ho tayong napapanood na salaysay mula sa pamilya or kay Beyonce. Ano ba ang alam ninyo? Narinig nyo lang. Ayon sa sabi-sabi kwento. Ayon kay Red Zane. Teka ho muna. Eto nga ho, ang ganda nga ho ng pagkakakwento ni Erwin at nakakakilig ho. Bakit pagdating ho doon kay Red Zane, nabaligtad na ang kwento, di umano ay muntik nang mabangga. Sabi ko nga sa vlog ko kanina, ano pa ba ang pag-aasahan natin? Kay Red Zane, yung unang bulong, mukhang lumilitaw, kawawang-kawawa ang babae. Wala nga ho mailabas na sapat na pruweba, ebidensya. Husto lang sa ngakngak. Ngayon, eto na naman, another issue, gano'n na naman. Wala nga ho na ilalabas na sapat na resibo kung ano ang totoong nangyari. At bakit na ikwento ng Red Zane na wala naman siya doon sa pangyayari na di umano, muntik na raw mabangga ko, maripas ang takbo. Ay ambot sa imo, justice daw for Beyonce. De justice din ho for Kuya Bal. Ano ho? Nakakalaot-laot, nakakabuhol-buhol na ang mga kakwentuhan na wala ho tayong napapanood pa mula sa mga tao na nakasaksi mismo na andoon o doon sa mga tao na involved sa usapin. Hindi ho tayo pa pwedeng maniniwala sa mga hearsay kwentong barbero for content. Maniwala ho tayo kung meron talagang video na lalabas, aktual na videohan ang pangyayari. Pero ayon kay Red Zane, hindi raw pwede mag-upload ng video. Sinaway yung mga nagbibideo sa Erwin. Bakit? Kung may video sa Erwin, yun dapat ho. Ang atin munang pagbabasihan kung ito ay ating mapapanood. Di ba? Ngayon ako lang ho ay nagtataka. Bakit ho may ilang mga tao yung sumundo doon sa dalaga? Ano ho ang motibo? Bakit ho sinundo kung iyon man ho ay totoo? Bakit ho sinundo si Beyonce? For what? Magkaayos yung dalawa? Or ano ba ang tunay na dahilan? Kung magkaayos ho yung dalawa, dapat ho, hindi lang silang dalawa ang magkakaayos. Kasama ho diyan ang magulang. Ito ho nagsundo, kung meron mang sumundo, mga syunga din. Bakit ko nasabing syunga? Wala kaisip-isip. Kung ang kanilang motibo ay para pag-ayusin, pagkasunduin, dapat ho sana parehong partido ay mag-uusap-usap kung saan sila pwedeng mag-usap. Partido, dito, kay Edo, sila Kuya Bal, o kung sino pa man, sila Kalinga Prab, sa partido, sa pamilya, mag-uusap-usap, hindi lang ho ang dalaga at binata. Ang tanga din naman, itong sumundo, kung totoo nga ang kwentong may sumundo, anong tanga mo din naman? Pero ayon doon kay Teacher N, di umano ko no, ay nakipagkita ng palihim. At nasundan ng magulang. Nagsasanga-sanga ang kwento Kasi ang mga kakwentuhan ay yan ay talagang normal, natural na may mga dagdag bawas na pag yan ay nagsalin-sali na. Di ba? Kaya ang pinakamaganda ho dito, ang magsasalaysay, ang magkikwento, yung taong involved sa usapin. Ano?
Edo and Beyonce. Pagbanggain kung ano ang istorya. Ngayon, kung may nakakuha ng video, isa yun sa magpapatunay na ganon, ito ang katotohanan, ito ang naganap. O, ay meron nga daw ang video kay Erwin. O, ang akin lang naman dito, kung ito ay plano pag-ayusin, bakit ho, ang dalaga at binata lamang? Hindi ho ba't dapat kasama ang pamilya? At dito sa side ni Kuya Bal, kasama si Kuya Bal at si Kalinga Pram, hindi ba't dapat ganon? Mag-uusap-usap, lutasin, tapusin, magkasundo, tapos na ang problema, tapos na ka-issue ha, wala na magtatapik, di ba dapat ganon? Kasama niya ang pamilya niya, at dito sa Kalingap, sila Kuya Bal, sila Kalinga Pram, di ba dapat magsasama-sama para sa isang pag-uusap, sa isang pagkakasundo-sundo, di ba dapat ganon? Ako lang ho ay taka, bakit ho? Kung meron man talaga na sumundo diyan, at ang sinundo lamang ay ang dalaga, at ang paalam ay ganito, ganyan. No, hindi sinabi na makikipagtagpo or kakatagpuin nila sa Edo. Bakit ho? Itong mga sumundong ito, ang plano sa Edo lang at si Beyonce ang mag-uusap. Bakit? Ano ho? Para saan? At ang tanong ho doon, sa pangyayaring iyan, sa Edo ho ba ay may kinalaman o na-set up lang din sa Edo? Iyan ho ang isa sa magandang katanungan. Sa pangyayaring yan na sinundo ng dalawang babae, itong si Dalaga, para ipakita doon, iyon ho ba ay alam na ni Edo? Naghihintay ho ba doon sa Edo? Or kasabuat ho ba doon sa Edo ng mga babae ito? Iyan ho ang magandang katanungan. Or si Edo ay inosente sa pangyayaring ito or walang alam sa Edo sa pangyayaring ito. Iyan ho ang dapat na maintindihan at maliwanagan natin kung si Edo ba ay na-set up din. Hindi mo sasabihin, puro ang lagi bukang bibig ay na-set up si Beyonce. Ang tanong ho, si Edo ho ba ay na-set up din o kasabwat? Kasi mas maigi, magkakaintindihan, magkakaliwanagan din tayo. Kasi baka wala ring alam ang Edo kung totoo yun. Ngayon, marami na ang nagtatapik. Hindi naman ho tayo pwedeng babase tayo doon sa topic ng iba na yung iba na mga reaktor na nagtatapik, wala rin ho naman pinaghugutan na matibay na ebidensya. Kung yan ho ay babase tayo, ay di heresay, sabi ni ganito, sabi ni ganon, sabi ni ganon. Mas mainam ho, ako mismo, or kayo mismo, mapanood nyo yung video, kung may a-upload na video, kung may lalabas na video, patungkol sa mga kaganapang pangyayaring, di umano daw, kumaripas na ng takbo, ay paano ho? Ninyo mapapatunayan na tumatakbo, paano nyo, Redsay, mapapatunayan na iyan ay muntik nang mabangga? Kung sasabihin mo, na totoo yun, wala lamang video, walang sapat na basihan para iyan ay paniwalaan. Kung may CCTV, kumuha kayo ng CCTV doon sa area kung saan lugar naganap ang hindi dapat maganap. Pero kung ang Erwin, ang sinasabi ni Erwin, siya ay may video, matibay yun. Hindi tayo pwedeng mag-ano dyan kung talagang may video. Aktual, nakukuha ng camera yung pangyayari. Kasi sa pulmula, sa Redsay, wala siyang nilalabas na resibo. At saka, nakailang pasabog na walang basihan. So ano pa ba pag-aasahan natin? Sa kwento niya, parang baligtad. Kawawa, naapi. Munting na mabangga, tumatakbo, umiiyak. Ayun na ho ang nangyari. Sa kwento naman ni Erwin, okay. Kaya nga lang nagkaroon ng tension dahil dumating ang ama at ina. Dumating ang ama at ina. Ngayon, kung sasabihin, ay kami alam na namin. Kaya kami nakakapagkwento, okay, kung kayo may sagap na gano'n nga ang pangyayari, hindi pa rin ho sapat. Halimbawa, sa partido, sa side nila Beyonce, mga nagtatanggol, may sinabi na, ay ganito, alam na namin kasi sinabi ni Tinay. Sinabi ni Tinay, ganito. Hindi pa rin ho sapat. Paano natin mapapaniwala ang viewers na gano'n talaga yung pangyayari? Kasi sa mga pangyayaring mga ka-issuehan, sa pangyayaring mga tulpuhan, mga nababas, pare-pareho, both side, nababas. Alam niyo ho, sa totoo lang, napakalaking bagay ho, na tayo ho ay lagi merong pinangahawakan na resibo magpapatunay kung ano ang katotohanan. Hindi ho pwedeng manggagaling lang sa ating bibig. Hindi ho pwedeng ganun. Dahil nga ang pinaka-importante ho dito, lumitaw ang katotohanan kasi may humihingi na ng justice. Justice for what?
Ano ho bang naganap? Ay wala nga ho tayong napapanood. Wala nga ho, ilabas ho ang video. Kung marapat ba talagang makatanggap, makakuha ng justice, go, justice nyo. Sino ang irereklamo ninyo? Ay di yung nagsundo. Ay, ireklamo nyo. Yung nagsundo ka. Pero ang tanong, diyan ho ba sa pagsundo-sundong iyan, si Edo ho ba ay may kinalaman or si Edo ho ba dito ay na-set up din? Baka ho, hindi lang si Beyonce ang na-set up, maging si Edo na-set up. Pero, ano ba ang totoo? Biktima rin si Edo? Wala tayong alam. Walang sino man pwedeng, sa ating lahat na viewers, walang sino man pwedeng magsalita na totoo. Mas maganda harapan magsalita kung sino yung involved dyan sa usapin sa pagtatagpong iyan. Kung nagpa-blatter, sino naman ang pinablatter? O baka itong mga sumundo. Ngayon, ang aking justice daw for Beyonce. Bakit ho justice? Ano ho bang nangyari? Bakit justice? Nilapastangan siya, binaboy siya, ano ba, wilalang hiya ba siya? Sinaktan ba siya para justice? Sinaktan ba siya physical para justice? Ano ho ba? Alam niyo sa totoo lang, ito si Red Zane, sinugandahan mo lang din yung kay Erwin. Ang masaklap nito, ang kwento mo, ang nakakapagpalala dito, muntik nang mabangga. Diba? Kung maripas ang takbo, muntik nang mabangga. Umiiyak. Diba? Gamit na gamit din na Red Zane eh. Sa puro bulong. Wala namang may pakitang resibo. Husto ka lang sa daldal. Ampaw. Kwento ka ng kwento. Wala namang resibo. Diba? Kaya mahirap, hindi ho natin basta-basta pwede paniwalaan. Ano ho ba pag-aasahan natin dito? Kay Red Zane? Nakarinig lang tayo na ganito. Ganon. Parang may napanood ako kagabi, parang may umiiyak na. Ano yun? Bakit gayon? Oh. Grabe yung ginawa nila, guys. Bakit? Grabe yung ginawa nila, guys. Teka muna. Pakinggan nyo, ha? Grabe yung ginawa nila, guys. Sino? At saka, dapat, pag magsasalita ka, focus ka sa usapin. Hindi halo-halo. Grabe daw ang ginawa nila, guys. Sino yon? Sino yung grabe ang ginawa? Kailangan pa nilang dalhin kung saan-saan. Kung gusto nilang pag-usapin, wala namang problema. Bakit daw kailangan padalhin kung saan-saan? Kung gusto naman daw pag-usapin, wala naman daw problema. Okay ka, parang bilis. Di ba? Wala naman daw problema. Oh. Ngayon, teka. Walang problema. Nasaan ang problema? Sino ba yon? Yung sponsor? Kanino bang sponsor muna? Yan ang ating liwanagin. Yung sumundo dyan, sponsor ba ni Beyonce? Pero may nagsasabi na sponsor daw ni Edo. Kung yan ho ay sponsor ni Edo, okay, sabihin na natin. Sponsor daw ho ni Edo yon. Ha? Okay, nando na. Kung iyan ho ay sponsor ni Edo, bakit ho nakakapunta sa inyo? Bakit ho nang ipinagpaalam na pupunta lang ng ganito, tapos siya lang ganito, bakit ho pinayagan ng magulang? Kung sponsor ni Edo. Oh, bakit sila nagtitiwala sa sponsor na Edo? Kaya ang tanong ko, ito ho ba ay sponsor na Edo o sponsor ni Beyonce? Ba? Dapat hindi na pinapayagan. Wala, wag sasabihin, bata, kayo, alam naman yung bata, wala ka mali-mali. Hindi ho yung bata. Wag mo lagi natin ibukang bibig na bata. Palagi mo bukang bibig, baby. Baby. Wag ho tayo dun. Kilabutan ho tayo sa sinasabi natin, si baby. Baby Beyonce. Masyado ho ninyo. Parang gagawin ninyong matanda na, maedad na, parang gusto niya pong gawing mongoloid, gusto niyong gawing batang walang isip, batang, tawagin niyo na lang ho sa pangalan.
Huwag na mo sasabihin yung bata o yung si baby Bian. Huwag alisin niyo na ho yung baby at nakakaadwa ho pakinggan. Ano ho? Isa kasi pagka tawagin na lang ninyo sa pangalan. Hindi yung bata, anong bata? Hindi na ho bata iyan. Di ba? Oh. Kung gusto nilang pag-usapan, wala namang problema. Di ba? Ay, sabihin mo yan doon sa kumuha. Pag kayo magsasalita, pangalanan ninyo. Doon sa mga pumunta dyan at pinagpaalam, pangalanan ninyo. Wala pa. Ang hirap din sa iyo, Red Saint. Takot ka rin magpangalan eh. Wala ka rin sa ayos. Sa totoo lang. Wala ka na rin sa ayos. Pangalanan mo. Bakit? Ay, kung totoo. Hindi, bakit kayo takot? Ay, kung totoo. Ibig sabihin, kasi takot na takot ka magpangalan. Pareho kayo na Iking. Yan, si Iking, tinan nyo, mga pasabog ni Kapeso. Hanggang December na lang daw si Iking doon sa bahay na tinitirahan. Ayaw kay Kapeso. Dahil yung palang bahay na yan, harapang iyan niya pala ay transient. So hanggang December na lang daw, itong, hindi ko alam kung kasama ito si Red Saint. Ayaw kay Kapeso. Sige, hanggang December na lang. Siguro, baka kasama si Red Saint dyan. Dahil yung palang bahay na yan, yung harapan na yan, transient yan, lalagyan yata ng swimming pool, kung ano pa man sa paligid. Okay, tuloy tayo, malilihis tayo. Bakit pa rin dadalhin kung saan-saan? Ambot, Kaya alam naman nilang paulit-ulit. kalagayan yun eh. Bakit daw dadalhin kung saan-saan? Eh, alam naman nila ang kalagayan yan eh. Anong kalagayan? Anong kalagayan? Ha? Alam nila, nagbibiro lang, kaya ano lang. Eh, alam naman nila ang kalagayan yan eh. Akala nila nagbibiro lang, akala nila kung ano lang na ano. Bakit? Ano pa ang galaw ni Beyonce? Mukha bang nagbibiro? Mukha bang pangiti-ngiti eh hindi totoo ang ginagawa? Ano ba? Ano? Ano lang kami tawag doon? Nag-iinap lang si Gensi. Sa'yo nang galing yan ha? Alam naman daw nila ang kalagayan ni Beyonce. Akala lang daw nila yung ginagawa ni Beyonce nagbibiro o nag-iinarte lang. Pakalanin niyo kung sino yun. Yung MV, yung MM. At ang tanong, iyan ba ay sponsor ni Beyonce or sponsor ni Edo? Kung sponsor yan ni Edo, bakit pa pinagtitiwala ng magulang? O sige, pinapayagan ko. Kasi pagkatiwala, tapos ba huli? Ganyan. Wala raw kadala-dala ng cellphone. Wala raw tsinelas. Ano ba yung mga kwento? Para nagkakalaot-laot na. Ano? Kasama lang talagang sinabi sa akin, si Pinay. Kasama daw yung tinay. Ang gulo nyo! Kayo! Problema na ninyo yan! Ha? Ngayon, liwanagin kung sino man yung involved dyan sa usapin, sila na lang magpaliwanag. Beyonce, Kalinga pa Edo. Bago tayo humingi ng justice, ha? Bago tayo humingi ng justice for Beyonce, ano ba katotohanan? Ano ba ang totoong nangyari? Based sa kwento ni Erwin, biglang dumating ang ina. Pati yung ama. Ayun naman sa iba, mga nagko-comment, baka kaya, natakot na, baka kaya umiyak si Beyonce, baka kaya tumakbo dahil dumating daw ang ama at ina, baka natakot doon sa ama at ina. Yan ang sinasabi na iba nagko-comment. Ayun naman dito kay Red Zane. Natakot, nagkapobya. Kanino? Yun ang tanong. Kanino natakot? O baka sa magulang. Pero, huwag mo sasabihin na natakot kay Edo. Ha? Natakot kay Edo? Oh, sige, balikan natin. Paano siya matatakot kay Edo? Yung pasabog mo na sinasabi mo liblib na lugar, unang pagtatangka naganap 17 years old pa lang. Eh, nagdibo, escort pa si Edo. Ha? May mga rehearsal pa sila sa mga sayaw-sayaw. Kasama pa si Edo. Ay sabi mo, 17 pa lang naganap ang unang pagtatangka. Kung 17 pa lang naganap ang unang pagtatangka, sana noon pa lang, after noon, takot na siya. Hindi na siya magpapakita. Hindi na siya magpapalabtim. Hindi na sila magpapractice. Or hindi na si Edo ang magiging escort nung siya'y nagdibo. Para sabihin mo
natakot na takot. O, kung kay Edo ngayon natakot, ha? Baka kaya natakot. Baka kaya tumakbo. Baka natakot naman doon sa magulang. Dahil dumating daw kuno yung magulang. Di ba? Kaya, yung justice for Beyonce, ay, okay, justice din. Sa lahat ng mga nangangailangan ng justice. Okay? Hindi mo na ako, wala mo na akong paniniwalaan hanggat walang sapat na pruweba kung ano ang katotohanan. Dahil iba ang kwento ni Erwin, positive, kinikilig. Kumpara sa kwento ni Redzing na kawawang-kawawa. So parang ni-twist ni Redzing, ano ba ang katotohanan? O, gaano katotoo yung kwento mo, Redzing? Taliwas kasi eh. Ang kwento ni Erwin, positive eh. Kinikilig-kilig eh. Tapos, ang kwento mo, kawawa, muntik na mabangga, nagka-phobia, kumalipas ang takbo. Pero kung talaga may video si Erwin, iyan ang magiging resibo talagang matibay na magpapatunay. Nasaan ang video? May lalabas pa ba ito ni Erwin? Kasama ba si Erwin? Sa tagpong iyon, sa pagkikitang iyon, o naandun lang talaga si Erwin sa may tindahan? O ano? Paano? Sabi, magsasalita raw si Beyonce. Sige, abangan. Magsasalita kung ano ang totoong nangyari. Okay, sinundo siya. So, siguro, baka hanggang doon lang siya doon. Sa pagsusundo-sundo. Baka yun naman yung hinahabol na justice, justisya, para sa pagsundo sa kanya. Aywan ko, bahala kayo. Basta ako ay nagtatapik-tapik dito, nag-a-analyze kung ano-ano-ano. Wala akong sapat na, ibig ko sabihin, hindi sapat para paniwalaan natin ang kwento ng mga kagaya ni Redzane, ng iba pang mga reaktor. Hindi sapat para paniwalaan natin. Ah? Kasi sila wala nga mailabas sa resibo. Hearsay. Sagap kwento. So kapag inilabas, nagsalin-salin, may mga dagdag bawas. Yan ang mahirap. Okay. O, gano'n na nga. O, justice? Justice ba for Beyonce? Bakit naano ba siya? Naano ba siya? O, nasaan ang mga may papakita? Ano ba nangyari? Para justice yung sinisigaw justice. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Justice daw. Bakit mga? Ano nga ba? Magsalita na lang kasi. Kaya lang, tinanggi ni Edo eh. Wala rin siyang kinalaman. Fake news eh. Ito na nga eh. Pinasabog na naman ulit ni Redzane eh. Ganun daw. Kaya ang tanong, si Edo ba may kinalaman? Si Edo ba kasabwat? Or nakipagsabuatan? Or si Edo ba ay nina-set up din? Si Edo ba ay biktima? Yun ang mga tanungan doon. O, paano ho natin yan malalaman kung ano katotohanan? So, hanggang ganun na lang. Topic-topic hanggang sa malalaos na lang ang usapin na hindi na nabigyan ng kapaliwanagan ng hustisya. Kagaya na liblib na lugar. Wala naman na ilabas. Ano, totoo. Aywan, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta, kami, nandito lang, topic-topic. Hindi sapat para paniwalaan natin ang ating mga naririnig hanggat wala lumalabas na sapat na ebidensya. Isang halimbawa, magsalita man din, isang halimbawa, si Beyonce. Paano pa rin natin mapapatunayan na gano'n talaga ang nangyari? Inano ba siya na Edo? Pero meron niya doon video kay Erwin. Yun na lang abangan natin. Kasi kung natutukan niya ng video, kitang-kita yan. Kung anong galawan. Kung nakatayo, makikita mo naman, magpupapiklas siya ng ganyan eh. Tutulak niya ng ganyan eh. Or aalis na lang eh. O diba? May humabol ba? At tumakbo daw, muntik na mabangga. Sino humabol? Bata habulin. Yun ang mga tanungan ho doon eh. Okay. Nako. Oh, ano na? Uy! 2 days issue to, 3 days issue. Tapos na. Ano ang next? Yun, ang abangan. Ano ang next? Oh, hindi na nakapag-live si Beyonce. Wala na, naudot na nasira ng diskarte. Pag nag-live, ano na naman? So, dito, sa mga kwentuhan ni RNC na to, na mukhang parang dihadong-dihado. So, ang mga damdamin naman ng mga nandyan na nagmamahal kay Beyonce, umiyak ang mga puso, awak-awa, ay hindi pa nga ho natin alam kung ano ang buong katotohanan. Okay, ano? Oh, nasaan si Kapeso? Para nagtatanggol na, eksena na naman yata si Kapeso. Huwag daw ipagkatiwala si Beyonce kahit kanino.
So makakabuelo na naman si Kapeso, tagtatanggol na naman si Beyonce. Aray mo, pakak mo. Bye-bye. Abangan nyo ako sa akin na next video, guys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay sa aming mga upload video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Abangan nyo ulit ako sa aking mga upload video. Maraming salamat.